through. It's always been you. Even if some days are too hard for me to go, you light the way. You guided me every day. Now we'll sing our praises together. Our heads will be raised to the one who's worthy of all the glory. One who sets me free. God of all heaven, everybody. God of all heaven and earth, you have been with me through it all. Goodness and mercy overflow, and I can't contain. God of all heaven, everybody lift your hands for Jesus. Come on. You promise I'll never be alone, and now I sing your praise until my voice fades. Everybody clap your hands for Jesus. Come on, sing it out. You carried me through. You carried me through. It's always been you. Even if some days are too hard for me to go through, you light the way. You light the way, and guided me every day. Now we'll sing our praises all together. Our heads will be raised to the one who's worthy of all the glory, and the one who sets me free. Come on, sing it out. God of the heaven and earth, you have been with me through it all. Goodness and mercy overflow, and I can't contain. Oh, God of all heaven and earth, you're ending sin and more. You promise I'll never be alone, and now I sing your praise until my voice fades. Woo! Hallelujah! Sino po nagsasabi dito na magpupuri siya sa Panginoon? From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Wow. Hallelujah.
Yan, let us sit, no, to our most comfortable seat. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa February, no? It happens ng araw na ito ay unang araw ng Pebrero, ang buwan ng mga puso, namumulaklak, no? Pink na pink, kulay rosas, no, ang ating paligid, lalo-lalo na sa mga nagmamahal. Sino dito ang nagmamahal? Amen. Sa Panginoon, siyempre, una-una. Amen. Sa ating mga magulang, sa ating mga anak, at siyempre, kung tayo po ay may mga minimitahi at may romantic love today, wow. No, ito yung time, no, that we shall express our love to one another. No, pero having said February, ay kamusta naman pala yung ating New Year's resolution nung January? Kamusta na yung mga New Year's resolution natin? Napadpad na ba sa hangin? O ito po ay nakalimutan na natin? No, nawala na kaagad? No? O nandun pa rin ba yung nasang stage na kayo ng inyong New Year's resolution? Ngayon ay second month pa lang naman. Pero admit man natin o hindi, ay mahirap. Tama po ba? Mahirap magbago, no? Mahirap alam naman natin minsan yung na tama ang kalooban ng Panginoon, pero at times parang hindi natin nagagawa. Amen? No? O kaya meron dito sa iba sa atin ay gusto nating magbago ngunit hindi natin nagawa. Meron ba tayong mga ganong struggle sa ating buhay? Na may mga tanong tayo na, how does transformation really happen? Paano ba nagbabago ng tunay ang isang tao? So yun po yung pag-uusapan natin today, no? Kasi at times, we put everything to ourselves. No, parang nabuburden tayo, parang inaako natin lahat, napapagod tayo to the point that at times, we quit, nagpa-park muna tayo. No? Kasi nga parang bigat na, no? Parang hindi ko na kaya. No? Kasi nga kinakaya natin. Pero ang katotohanan, you are not alone. No, ang katotohanan, Jesus is working in you. No, God is working in you. At yan po yung title ng ating pag-uusapan ngayong umaga, God works in you. No, ang ating verse will come from Philippians 2, verse 13. Sabi diyan, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. No, sa Tagalog, sabi diyan, no, para mas maliwanag, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. So, hindi pala tayo nag-iisa. Amen? No? Kung may pinapagawa pala ang Diyos, no, siya na rin ang nagpa-plant, no, ng pagnanais, no, na ating masunod ang Kanyang kalooban at may isa katuparan ito sa ating mga buhay. Wow, that's good to know, right? Amen? No, it's really a consolation. Yes, we have a good God. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Yan, mabuti ang Diyos. Wow. So, yung workings pala ng ating Panginoon ay nandun na sa ating mga puso, no? Sa ating mga buhay. No, kailangan lang natin to work it out. God works in us. We also just needed to just work it out. Yun lang po yung kailangan ng bawat isa sa atin. But we needed to realize, no, that it is God that initiates. Hello? It is God that started this all. No? Ang Panginoon ang nagsimula ng magandang ginagawa niya sa ating mga buhay. And that is my first point. God is the author of the spiritual life. Not our spiritual maturity, not our strength, no? Hindi dahil sa ating lakas, no? Kung hindi
no, dahil sa ating Panginoon. Even the whole Bible ay makakita tayo ng mga istorya na nagsasabi na ang Panginoon nagsisimula. Siya rin ang nagsusustain. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng lakas para ang lahat ng ibinibigay niya sa ating puso, no, at sa ating desire ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Kaya lang minsan hindi tayo nakikipag-cooperate. Di ba? No? God starts this all. Sabi diyan, for it is God who works in you. Wow! Tingnan mo nga yung katabi mo kung talagang ang Panginoon na nag-work dyan. Wow! Di ba? No? It is God who works in us. No, it is not our willpower. No, it is not our personality. Kasi sabi natin, ganun talaga siya. No? Mahilig siya talaga magsimula ng lahat. No. No, our spiritual life always starts with God. No, it doesn't start with our human effort. No? It doesn't start with our human effort. It is divine. No, this means na ang ating Panginoon ay hindi lang siya doon na nasa langit nagko-command, no, ng change sa atin, magbago ka. No? No, kung hindi ka magbabago, babantayan kita, paparusahan kita. Hindi ganoon ang Panginoon. God is Himself working in us. Amen? He is in us. He is working. He works in you so that whatever He wants us to do ay makakayanan ng bawat isa sa atin. Yan ang Diyos na sinasamba natin, kapatid. Amen? Hallelujah! Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. God does not merely assist our spiritual growth. No? He initiated and He sustains it. No? Kaya nandito ka ngayon, kapatid, because God sustains you. Kaya ngayon narito ka at gusto mong sumamba because God has placed this desire in your life. Amen? And you heed it. No, you followed it. It's not you. Hello? It is God's initially. At tayo lang po ay sumusunod. Ganon kabuti ang Diyos na iyong sinasamba, kapatid. Amen? Hallelujah. No, sabi nga sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and in Him, no, for apart, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wow, no, kita niyo yung illustration na yan, yung linya na yan. Kung putol ang linya na yan, then nobody can bear fruit. Amen? Sino dito ang gustong maging mabunga sa larangan na kanyang gustong pasukin o sa larangan na gustong or na kung saan nilagay siya ng ating Panginoon? Sino dito ang gustong maging mabungang mabunga? Amen? Parang wala. Siyempre lahat tayo gusto nating maging mabunga kung saan man tayo larangan nilagay ng ating Panginoon. And the secret is for us to be connected to the vine. No? Let us be connected to the vine. No? Kasi kung wala tayo doon sa connection sa vine, no, hindi tayo mamumunga ng inexpected sa atin ng ating Panginoon. No, have you ever wondered why na pag tayo po ay nagkaroon ng mga appliance, no, at nakalimutan natin itong isaksak, kahit anong gawin nating switch ng on and off, yung appliance na to, minsan nga sinisipa pa natin, bakit hindi kaya ito gumagana? Only to find out later that we have not plugged, yung ating socket into the power source. And that power source ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? So firstly, we must realize that, no, na ang ating pong transformation at pagbabago ay nanggagaling sa Panginoon. Now, I'm not saying na wala na tayong gagawin. No, in fact, yung verse na ito is only an explanation of the verse before it.
In Philippians 2 verse 12, nakalagay doon that we must work out yung ating salvation with fear and trembling. Parang ang bigat, no? Na kailangan nating ipakita, i-exercise yung salvation na mayroon po tayo. That means we must obey. No? We must heed what God wants us to do. No, pero sabi doon in verse 13, for it is God who works in us. Wow! No? Ibig sabihin lang no, na sige, may uutos ako sa iyo. Mayroon ako ipapagawa sa iyo. Pero wag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Amen. Na hindi ka nag-iisa. There is God who works in you. No? To will and to act according to His good purpose. And number 2, God works on the will before the action. Now, here's what God does. Kaibang-kaiba siya sa atin. Tayo po, if we want transformation to affect in other people's lives, gusto ka agad natin nakikita sa kanyang panlabas na anyo, no? Kailangan na nabago ka agad. Pag sinabing born again ka na, dapat ay hindi ka na nakagawa ng mga ganito. Dapat ay may certain rules na dapat na na-obey mo kaagad. Pag hindi, hindi ka karapat dapat. Parang ganon. But God doesn't work that way. Amen. Sabi diyan, to will and to act. Ibig sabihin, ang inuuna ng Panginoon ay hindi kaagad yung outward change, kung hindi yung change inside. To will, ibig sabihin, towards your intellect, towards your intentions, towards your motives, towards your heart. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Naunahin niyang munang baguhin what is within. Kasi remember na yung Panginoon He always looks at the heart. Di ba? He always looks at the heart. At times, maybe we may be wasting away outside because of our circumstances. Or maybe ay parang ang itsura mo na ngayon ay dating ganda-ganda mo. Ngayon parang medyo na tayo, natuyot konti. So dahil siguro sa mga challenges. Pero God doesn't care actually. Amen. Much about your physical. Kung gaano ka kaganda, anong suot mo, how do you stand, pero ang pinakamahalaga sa Panginoon is your heart. Amen? Your heart. Yung laman ng iyong puso. Kasi dito nagsisimula ang lahat. And of course, to act is, of course, to have an action, to bring, to work, to speak of outside obedience. So, God first worked in what we desire, rather than on what we do. Pero tayo mga tao, we often want God to change our action. But God start to transform our hearts first. He wants to reshape muna yung ating mga motives, our affections, and even our intentions. Kasi ang katotohanan, the deepest change is not on behavior modification, but on the transformation of your heart. Kasi pag labas lang, ang pagbabago, pwedeng mapagod, pwede pag wala na nakakita, ay wala na naman nakakita. Opo, kaya maybe it can be affected by reactions of others. Pero kung ang transformation ay nangyari talaga sa loob, kahit ano pang mga sagabal, ano pang mga hindrances that will come our way,
tayo po ay tunay na magbabago dahil binago na tayo ng Panginoon sa ating kaloob-looban. Amen! Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Upang inyong naisin at isagawa. So yun ang prayer dapat natin. At times, we have a lot of things na parang hindi natin gusto sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Di ba? Kasi mayroon tayong different backgrounds, di ba? Parang hindi ko siya talaga type kahit ano yung gagawin niya. Parang ganon, di ba? Mayroon tayong mga biases na ganyan. Pero ihingi natin yan sa Panginoon. Amen po. No? Ito ay atin pong iluhod sa Panginoon na baguhin niya yung ating desire. Baguhin niya yung ating mga likes. Baguhin niya yung ating mga intentions and motives ng ating mga puso. No? So that whatever good that God wants us to do, no, in our lives, no, ito'y magiging madali na lang. Hello? No? Kasi if it is from God, it will surely come. And it will surely come to pass. Amen? Mangyayari yon kung ito po ay will ng Panginoon. Kaya it is important that our will is attuned to the will of God. No, napakahirap no, na magkaroon ng will na taliwas sa will ng Panginoon. That's where the conflict happens. At minsan, Lord, bakit naman ang tagal ng aking pinalangin? Bakit matagal yung change na aking hinihingi? Bakit, Lord? No? Kasi probably, no, inaayos pa ng Panginoon ang motives of our hearts. No? Kung ano talaga yung motives ng ating mga puso. Amen. Hallelujah. God does not simply demand obedience. He creates and desire for it. No? Kaya nga sabi sa Ezekiel, pinalitan na ng Panginoon with the moment we have received Jesus as our personal Lord and Savior. Pinalitan na dapat ng Panginoon ang ating mga matitigas na puso. In Ezekiel 36:26 to 27, sabi diyan, I will give you a new heart. Sino na dito yung binago ng Panginoon? Amen. Yes. Binago tayo ng Panginoon at babaguhin niya pa tayo araw-araw. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pero hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. 1, 2, 3, go. Yes. That's the reason why na may nakikita pa. No, hello? No, na may nakikita pa sa ating mga rough edges. May nakikita pa sa atin yung ating mga kapatid no, na parang, Kristiyano ba yun? Parang ganyan. Pero, ayan po ay no, katotohanan. Outside lang po yan. Amen po ba? Pero ako'y naniniwala that deep in your heart, God is transforming you. Amen. Amen. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. That we have a surrendered heart deep inside us. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi diyan, I will give you a new heart and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. Kaya nga kapatid, pag ikaw po ay nalulungkot pag nakagawa ka ng kasalanan, be thankful because God is working in you. Amen? No? Pag ikaw po ay may kahit mga konting bagay walang may nakakita, no? And God wants you to do something good for a person, lalo na pag walang may nakakita, do it immediately. No? Alam niyo po, ang sarap. Tama po ba? Pag ang feeling mo ay ang sarap na nakapagbigay ka, no? Na kahit paminsan ay alam mong kailangan mo rin, pero nakapagbigay ka. Tapos ang sarap ng feeling mo, kapatid, magalak ka because God truly works in you. Amen! Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Obedience flow from transformed heart, not forced compliance. No? Pag nagdadalamhati ka, no, sa pagdadalamhati ng iba, no, God works in you. Amen? Hindi mo lang minsan nanonotice yan, no, pero ang Panginoon
ay tunay nagbabago ng ating mga puso. Kasi yun ang kanyang pangako sa bawat isa na kanyang mga anak. Now, the moment that we have accepted Jesus as our personal Lord and Savior, the goal is always Christ-likeness. Amen? Kasi whether we like it or not, no, ang ultimate goal ng ating Panginoon is to bring us to heaven. Amen? At kahit tayo minsan nasasaktan, no, kahit tayo minsan nahihirapan, kung yun ang paraan, no, para makasama tayo ng Panginoon, magpasawalang hanggan, God allows this to happen in our lives. Amen? Napakabuti ng Diyos mo, kapatid. Diyos ko, kapatid, at Diyos natin lahat. Kaya palakpakan po natin siya. Thirdly, God works continues in our weaknesses. God never stops because of us. No? Because of our circumstances. Because of our sins. Because of our struggles. God never stops. Actually, sa Bible, nakalagay na hindi natutulog ang Diyos. No? Patuloy siyang gumagawa sa iyo kahit hindi mo pinapansin, no, ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. The truth is, God still works. Amen? Kasi nakalagay diyan sa atin pong teksto, for God who works in you. It is present tense. It is a continuous present tense. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi niya sinabi na worked, or will work, or may work. May mga kondisyon. No? Sabi niya lang, God who works. So, ibig sabihin, gumagawa siya without condition sa inyong mga buhay. No? It's not, you will not stop because of your weakness. In fact, no, pag ipinagkaloob natin sa Kanya yung ating mga kahinaan, no, tayo po ay Kanyang palalakasin. Amen po ba? No? Sabi sa kasulatan, no, in 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness. Amen? No? My power is made perfect in weakness. No, yun ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa, no, ng kanyang mga anak, no? Na kung tayo po'y magpapatuloy, ang nasimula ng ating Panginoon in Philippians 1:6, no? Yung kanyang nasimulan na kabutihan sa ating mga buhay ay kanyang lulubusin at kanyang tatapusin. Kaya kapatid, kung you are struggling today, with weaknesses, just tell yourself na siguro dahil hindi pa tapos ang Diyos sa akin. He is still working in me. Amen? Nagtatrabaho pa ang Diyos. Minsan kasi sobrang tigas ng puso natin, kaya minsan natatagalan. Kaya nga yung sinasabi ng Panginoon, there will be somebody na nauna, na nahuhuli. Meron na naman nahuhuli, pero nauuna. What does it mean? There are people na talagang nauuna, bumibilis ang work of sanctification in their lives because they are obedient. Kasi ang grace ng Panginoon nandyan na po yan eh. Hello? Ang grace ng Panginoon nandyan yan, it abounds. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa Panginoon. Sabi mo, Pastor, si Lord naman ang nag-work. But it doesn't mean na wala na tayong gagawin. Kasi nungalingan yun. It's all by grace at wala na tayong gagawin. Ang tunay na biyaya will produce obedience. Amen. Ang tunay na biyaya will produce obedience. The story of the Bible is full of God's sovereignty and human responsibility. Kailangan, it will work both. Hindi pwede na sabi natin, it's not even 50-50. I should say 100
100 sa kabila, 100 din sa kabila, working together. Amen? No, para sa katagumpayan ng Panginoon sa ating mga buhay. It doesn't mean na hindi kaya ng Diyos. Hello? Hello? Hi? Hello? Nandyan pa ba tayo? Hello? Hi? Ayan, nandyan pa pala, gising pa pala. Amen. Hallelujah. No, mayroon tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi, mayroon tayong gagawin. Yes, tama na magtiwala tayo sa Panginoon, pero may responsibility ang bawat isa sa atin. Amen po ba? No, mayroon tayong sa covenant no na God is making upon us, which is very personal. No, lagi pong dalawang bahagi yan. No, lagi relationship nga ang tawag eh. No, may relationship ba na isa lang yung gumagawa? No, dapat let us also take part para sa covenant na yun to be successful in our lives. Pero ito yung pangako ng Panginoon, He who calls you is faithful and He will surely do it. Yan ang pangako ng Panginoon. Magtiwala lang tayo. No, kaya minsan siguro ay nahihirapan tayo because we take it to ourselves. Minsan nababagalan tayo, no, na para bang tulungan ko na nga lang si Lord, no? No, parang hindi kaya ni Lord, no? At times ay pag hindi natupad yung atin minsang pinagpipray, ay gumagawa tayo ng mga drastic move, no? As if we want to help God dahil hindi nangyari yung ating minimiti. Sometimes, in our waiting, we allow God to work. Amen? No, yung waiting season na yan, we allow God to work for our good. And you know what? Even in our struggle, it can be a sign of spiritual life. No? Kaya nga may struggle, dahil ibig sabihin may lumalaban. Di ba? No? It doesn't mean na pag may struggle tayo ay kasalanan na kaagad yun. Hindi. Parang temptation lang din. No? Temptation is not a sin. No? To be tempted is not a sin. In fact, to be tempted is an opportunity to glorify the Lord. Amen? No? And even in our struggle, no, ang struggle natin, kahit na nag-struggle tayo at nagtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon, this is actually where God is most pleased. No, na kahit tayo po ay naghihirap, no, kahit na tayo po ay nahihirapan at parang hindi natin kaya, pero nagtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Despite of all this, dito lalong natutuwa ang Panginoon. Amen po ba? So that even in our struggle, it is a sign of spiritual life. In Proverbs 24:16, nakalagay, though the righteous fall 7 times, they rise again. Tayo po yun, di ba? No? Kahit na ilang beses tayo nadapa, ilang beses tayo na nahulog, ilang beses tayo nasugatan, gutay-gutay na tayo pa rin ay tumatayo. Amen po ba? Amen. Dahil alam po natin na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin siya. Siguro lahat tayo makarelate dito in Romans 7:22. Romans 7 is about the struggle of Paul, to sin. No, sabi nga ni Paul, sabi niya may mga bagay na hindi ko gusto pero nagagawa ko. Amen? Meron din ba tayong mga ganyan sa ating buhay? Na at times ay alam natin na mali, pero nagagawa pa rin natin. Or minsan may mga bagay na alam natin na ito yung tama, pero hindi natin nagagawa. No? Ang tawag doon ay law of sinful nature. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, na kahit na tayo'y sumasablay. Hello? Ako lang po ba yung sumasablay? Amen. Alam niyo po, bilang tao, talagang sumasablay po tayo. Hello?
Pero wag nating kakalimutan at lagi po natin isa puso ang mga pangako ng ating Panginoon. This is the heart of Romans 7. Ang sabi doon sa Romans 7, "For in my inner being, I delight in God's law." Yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Na isi-search man ng Panginoon ang pinakalalim na kaibuturan ng ating mga puso at makita niya na ang desire talaga natin ay makasunod sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi minsan we are overwhelmed by situations, tama po ba? Bilang mga tao, mga nanay, mga parents, no, minsan nakagawa tayo ng hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero alam ng Diyos, kapatid, kung anong nasa puso natin. Amen? At yun ang pinakamahalaga. Amen po ba? And when you are convicted, no, and when you are convicted with that sin, magalak ka, kapatid. Dahil sign yun na talagang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. God's work is often hidden before it is visible. Kaya, if you think na hindi kumikilos ang Diyos dahil wala ka naramdaman, no, hindi totoo yun palagi. No, kasi ang Diyos ay laging may ginagawa para sa iyo, kapatid. Amen? And number 4, God's purpose is always good. Naniniwala ba tayo doon? Yes. Ang purpose ng Panginoon, sabi sa Jeremiah, di ba, 29:11, di ba, na ang kanyang purpose is to give us hope and a good future, not to harm us. No? Ang Panginoon, ang purpose niya ay para sa ating kapakanan bilang kanyang mga anak. So in behalf of His good purpose, ito ang paraphrase ng Romans 8:28-29. God's works all things together for good, conforming us to Christ. No, sabi ko nga kanina, no, the ultimate goal of God is to bring us all to heaven. Amen? Yun po yung pinaka-ultimate goal ng Panginoon. Kaya anuman ang paraan, no, para po tayo ay mapunta sa langit, yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. At times, no, tayo po ay nasasaktan because we feel that we are being disciplined, no, or God allows us, no, na makaranas ng mga hindi magandang bagay sa ating mga buhay. Pero at times ay hindi natin naisip na ang mga bagay na ito are only consequence ng mga bagay na tayo rin ang may kagagawan. Amen po ba? No? Remember that God cannot negate Himself. No? Baka sabihin nyo, napakabuti sabi mo ng Diyos, Pastor, pero bakit niya nagawa na i-allow ako na madisgrasya? Ba't niya inalaw na ako ay magkasakit? No? Magkaiba yung inalaw, magkaiba yung ginawa. Okay po? No? Siguro familiar po tayo sa story ni Job. Tama po ba? No, na sometimes God allows things to happen in us, no, to let us know that there is God, at God is ever powerful and He is sovereign. At para tayo po'y lumapit na palalo at kumapit palalo sa ating Panginoon. That's the purpose. That's the good purpose of the Lord. But He could never do such things. Okay po? He could only allow it. So sana mas maliwanag yun. No, na bakit may mga bagyo, na may mga nalulunod. No? Hindi yun ang Panginoon ang gumagawa. No? God allows it to happen. Amen? For a certain purpose, including discipline. No? Even discipline flows from love. No? Yun po yung pagkakalam natin bilang mga parents. No? Sabi diyan sa Hebrews 12:10-11, parent discipline us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time,
but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. No? Yung mga kabataan, may mga young people ba dito? Yan. Hello? Ayan. No? Sometimes hindi natin maintindihan why our parents is so strict, why our parents is so demanding about certain behavior or certain situation na dapat wag nating mapuntahan. Bakit ganun yung mga parents natin? Yung pagka-strict ng mga parents natin today, mind you, mga kabataan, it will be your protection in the future. Amen? It will be for your own protection in the future. Tandaan po natin yan, mga bata, na kung mayroong pinagbabawal ang inyong mga nanay, ang inyong mga tatay, it's not for their good. It's for your own good. Parang ganun din yung ating Panginoon. Di ba? Kung minsan, bakit God doesn't allow you things na parang pleasurable sa iyo? Kasi nga, mapapahamak ka. Amen po ba? Ganun din ang ating mga magulang. Lahat ng discipline na gusto nilang ipataw sa inyo, it's actually for your future good. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. God's purpose is not comfort alone, it is Christ-likeness. Yan ang ultimate goal ng Panginoon. Kasi sabi nga, maangkin man natin ang lahat. Hello? Ma-acquire man natin ang lahat. Maging atin man ang lahat sa mundong ito. If we loses our soul, wala tayong mahihita. Amen. Kaya yung goal ng Panginoon, probably kahit na konti lang yung ating kayamanan, pero we have the greatest gift. We have the greatest treasure. At yan po ang salvation na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord! And lastly, this verse corrects two dangerous lies. Una-una, that it all depends on me. The transformation, my salvation, depends on me. No, it is not. That lie produces anxiety, burnout, and most of all, pride. If we realize na tayo pala, it's because of our willpower na kaya tayo naligtas, then it will be developing in us a boastful spirit, self-reliant spirit. Amen. Kailangan lahat na nangyayari sa atin, let us attribute this to God, who is our Creator, who initiates this transformation in us, sustains this transformation in us, and will bring this transformation into completion in the future. Amen? So, on line number 2, my effort doesn't matter. Ito naman ang kabaligtaran. Na dahil sa grace ng ating Panginoon ay wala na tayong gagawin. It's all about God. At wala na tayong parte. Hindi yan po ang sinasabi ng Bible. Kaya may Bible dahil nakalagay doon ang mga responsibilidad natin. Nakalagay doon yung mga dapat nating gawin in our part of the covenant. Amen po ba? And this verse in Philippians 2:13 reminds us na kahit sa ating pagtupad ng ating responsibilidad, kasama pa rin natin ang ating Panginoon. Siya pa rin ang magbibigay sa atin ng desire, ng gana at kapangyarihan, kapasidad para matupad ang gusto niyang mangyari sa ating buhay. Ganun kabuti ang Diyos na sinasamba natin, kapatid. Hallelujah. Kasi pag umasa na lang tayo, that lie will produce passivity and spiritual laziness. Kailangan talaga divine sovereignty and human responsibility must work hand in hand together. Kasi ang tunay, sabi ko nga kanina, ang tunay na biyaya, na grace ng Panginoon,
will not negate effort. No? Will not negate effort. It will even produce work that is good, work of obedience particularly. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So how would we apply this verse in our life? Number 1, work with God, not for God. Let us always try to work without impressing the Lord. Kasi we cannot do anything para ma-impress pa ang Lord. Kasi kahit ano ka, sino ka, ay mahal ka na ng Panginoon. Let us work cooperating with God's activity. Amen? With the consciousness na sa ating paglilingkod, na sa ating paggawa sa kanyang ubasan, ay kasama natin siyang gumagawa. Hindi lang tayo. Amen? Kaya ka nakakagawa is because of the desire that God has placed in your heart. Number 2, don't panic when change feels slow. Lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. Kasi when you observe yourself, pag tinuro mo yung iba, yung tatlong yan ng mga fingers mo is pointing back to you. Amen? Isipin mo na lang kung gaano kahirap kang nagbabago ngayon at nagbabago pa hanggang ngayon, malamang ang iyong kapatid ay ganun din. Amen? Kaya let us be patient with one another. God's work is often gradual and not dramatic. And lastly, pay attention to the new desires. Ito yung mga binanggit ko kanina. Kapatid, if you are struggling right now, kung ikaw po ay nahihirapan ngayon, and you still trust in the Lord, be glad because God still works in you. Amen? Pinapaalala pa rin ng Panginoon na may Diyos na narito sa ating kalagitnaan, na may Diyos na handang tumulong, na may Diyos na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Now, when you feel holiness ay mas gusto mo, more than your comfort, then magalala ka kapatid, dahil totoo na kumikilos sa iyo ang Panginoon. And when you hate sin, nawawala na yung gana mo sa mga bisyo, magalak ka kapatid, dahil tiyak ako na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen! At kung ikaw ay may desire sa paglilingkod, pero hindi mo pa nagagawa, magalak ka kapatid, dahil hindi ka tinitigilan ng Panginoon at gusto niya na maging malapit ka sa Kanya at maglingkod ka sa Kanya ng tunay, dahil yun ang purpose mo sa buhay na ito. Amen? Kung nahihirapan ka na sumunod sa Panginoon, pero nalulungkot ka dahil hindi ka nakakasunod, magalak ka kapatid, dahil tiyak na ang Diyos ay nasa iyo. Dahil binibigyan ka niya ng conviction para sumunod na sa kanyang panukala sa iyong mga buhay. Maraming salamat mga kapatid. God works in us. Palakpakan po natin ang Diyos. Pwede na tayong lahat tumayo. Hallelujah. 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 Before we move on, I just want to tell you na yung verse na ito, hindi lang para maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa transformation process ng Panginoon. It needed to be received. Kailangan ito itanggapin ng bawat isa sa atin. Alam ko na marami sa atin naman nabibigatan sa pagsunod. Marami tayong mga palpak, Parang gusto na natin sumuko. Ano ba ito? Ang tagal ko nang pinanalangin. May ginagawa naman ako. In fact, gustong-gusto ko nga
No? You put it hard to ourselves, no? Pero palpak pa rin. Di ba? This doesn't disqualify you today. In fact, para sa iyo ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Hallelujah. At kung tayo naman kapatid ay we want to renew our commitment to the Lord. We want to acknowledge once again yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. You can come to the altar as well and let us pray for you. Hallelujah. At kung sino man ang mga hinihipo ngayon ng Panginoon through this message, and you want to surrender yourselves once again to the Lord, don't be afraid. This altar is not for the perfect people. This altar is for the honest people who wants to be right, who wants to be closer to God. Oh, hallelujah. And as our music team sings, I want us to worship God with all of our hearts. God works in us. Kahit pa hindi natin ito naramdaman, itaas lang natin ang ating mga kamay. Banggitin natin ang kabutihan ng Diyos dahil karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord, for what you have done today. Bless your people, God. And thank you, Lord, that you made us understood, Panginoon, the process, Panginoon, of how you transform us from glory to glory, O God. That it all starts in you, Panginoon, and not from us, O God. Maraming salamat. Change our desire, Panginoon. Oh, hallelujah. At kung kami man ay mga nabibigatan, Panginoon, sa pagsunod, paalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa, Panginoon. Natutulungan mo kami, Panginoon. Sabi mo nga, you will work to will and to act, Panginoon, sa aming mga naisin, Panginoon, at mga gagawin upang mangyari ang iyong kalooban sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord. Receive our highest worship, O God. You may be honored with our presence in your altar, Panginoon. Thank you, God. We give you all the glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.